Yes, hello mga ka-KB, mga kabangers natin dyan. Ito naman muli si Kabanong na nag-i-invite sa iyo na sana ay panoorin niyo po ang ating napakaganda pong kwento ngayong araw na ito. Ito yung tungkol kay Mang Jose. Si Mang Jose po ay isang manunugis o kumbaga taga-paglaban. Okay, pumapatay po ng mga aswang. So ngayon ang good news niyan, meron pong dalawang binatilyo na magkapatid ang tutulong sa kanya, magiging alalay niya, no, na makipaglaban sa mga aswang. Then eventually, ito pa lang si Mang Jose, kaya pala ang galing-galing makipaglaban, no? Kumbaga may kakaibang skills siya. Akala ko nga may anting-anting o agimat eh. Meron pala siyang tinatagong kumbaga sa kanyang pagkatao. Kaya pala natatalo niya yung mga aswang. So ito po magandang panoorin po niyo. Tingnan niyo po kung ano yung twist po ng story natin, no? So sa lahat po ng mga bago dito sa ating channel, sana po ay nire-request namin na kayo po ay pumindot ng ating subscribe button para lagi po kayo nanonotify ng mga iba't ibang bagong kwento natin ngayon. And syempre, pag nagustuhan niyo po yung kwento natin, so please, pindutin po natin yung like button. O kasi minsan may nakapansin nga po ng mga subscriber natin na ang dami po ng views, pero yung like po ay kukunti lang, hindi siya match. Oo, para tuloy ang dating ay hindi nyo nagustuhan, kaya nag-aalala tuloy ako. Actually, sa totoo lang, binabasa ko po halos lahat ng mga messages nyo po, no? Meron nga po diyang iba na sinasabi nga po daw, ang haba po, ang dami daw commercial. Actually, hindi na po kami naglalagay po ng space for commercial. Ito po kasing si YouTube, pagka once po na mahaba po pala yung ating video, nagkakaroon siya ng maraming space kung saan siya maglalagay. So, pasensya na po talaga. Si YouTube po may gusto niya, no? So, malaking tulong din po kung yan po hindi nyo i-skip. So, doon po makakatulong din po yun na, siyempre, kumita tayo. And yung iba naman, ako katulad ko po, dahil nga ayoko po na merong nabibitin ako sa mga ads, ako po ay nag-premium. Nag-premium na ba? Ayan o, nag-premium na po ako. Oo, para po wala na pong ads yan, no? Parang 189 pesos lang po yan monthly subscription. So anyways, going back, no? So sana po please like pagka nagustuhan niyo po yung kwento, and mag-comment na rin po kayo para naman may nababasa po ako. Okay, kasi gusto ko pong magbasa ng mga magagandang comment po ninyo. Even yung may mga nagbabash pa rin pero hindi ko na nga po pinapatulan, no? At salamat rin po at hindi nyo rin po pinapatulan yung iba. Okay, so yung tingin ko yung iba bagong-bago lang na dumalo sa natin sa channel natin, tas nang babash lang, no? So anyways, nandiyan naman po kayong iniisip ko, team OFWs, team palengke, team nanay, 'di ba? Team mga kumpanya, team yung mga kasambahay, team panidero, pati pala sa bakery, no? Team palengke, team yung mga UB Express, no? Mga sasakyan ba? So, hello po sa inyong lahat, shout out po sa inyong lahat, no? So again, ito po si Kabanong at sana po ay magustuhan nyo ang bago natin po na kwento ngayong araw na ito, yung tungkol kay Mang Jose. Alright, so maraming salamat po and God bless! Laganap sa kapi sa mga aswang na parang normal na lang na namumuhay kasama ng mga tao. Naging bangungot na ito ng mga tao noong pamangkapanahunan ng Kastila. Pero dahil sa labis na takot, walang magawa ang sangkatauhan para tapusin ang paghahari ng mga aswang. May takot sa puso ang lahat habang namumuhay sa bawat baryo. Bawat kilos nila, pakiramdam nila ay may mga aswang na nakamasid. Kaya naman, karamihan sa mga taga-baryo ng San Juan ay hindi na lumalabas dakong 6:00 pa lamang ng gabi. Isa ang pamilya ni Mar sa mga taong nabiktima na ng aswang. Namatay ang lolo ni Mar noong umatake ang aswang sa palaisdaan noong bata pa lamang siya. Kitang-kita ni Mar kung papaanong kinain ng mga aswang ang kawawang matanda. Kaya mula noon, galit na si Mar na magkaroon siya ng muwang sa mundo. Saka lamang nabuo ang pagnanais niya na puksain ang mga aswang. Sa tuwing may napapabalitaang may namamataang aswang, laging nauna si Mar sa pinangyarihan. Pero ang nakakatuwa nga lang, hindi naman marunong sa pakikipaglaban ang binata. Sa katunayan, duwag siyang humarap sa aswang.
Matapang lang siya kapag sa kwentuhan, pero hindi niya alam kung anong gagawin sa oras na makaharap na mismo ang aswang. Kung minsan nga, nanlilit na lamang si Mar. Hindi niya alam kung paano ipaghiganti ang kanyang lolo kung wala naman siyang kayang gawin. Nako, wag na kayong lalabas sa gabi ha. Ngayong umaga, may natagpo ang bangkay. Umatake na naman daw yung aswang sa malaisda ah. Diyos ko, nakakatakot na talaga. Kararating pa lang ng nanay ni Mar nang yun na kagad ang sinabi nito sa kanila. Sa halip na mag-almusal kagad, chismis kagad ang bumungad. Emma, wala bang ginagawa ang lokal natin para sa problema na yan? Di ba seryosong problema na yan kasi may buhay nang nawawala? Pang-ilan na nga yan? Ay nako, pangatlo na. Paanong may gagawin ng lokal mismong sila takot din naman. Mga duwag humarap sa aswang, ang dami-dami nila. Hindi kasi basta-basta ang mga aswang, lalo na't nakatira sa aswang capital of the Philippines. Kung maka-aswang capital of the Philippines to, parang tourist spot lang ah. Totoo naman kasi na ang mga aswang ay hindi basta-basta Mababangis sila, mauutak, magagaling man din lang. Kaya maraming nabibiktima Kung ako sa lokal natin, bumuo sila ng grupo na siyang tutugi sa mga yan. Tama naman yung naisip mo kuya. Ang kaso, problema nga duwag ang mga tao dito At saka, sinong sasali kung sakaling bubuo ng grupo? Sinong tanga ang gustong malagay ang buhay niya sa alanganin sa araw-araw? Kaya nga hindi umuunlad ang Pilipinas Kasi ganyan ang takbo ng mga isip niyo Hinampas ni Aling Donita ng kangkong ang panganay na anak. Hoy, manahimik ka nga. O ayan, himayin mo yung kangkong. Ikaw naman Noel, ilaga mo na yung baboy at nang makapagluto na kagad ako ng makakain natin. Umiling na lamang si Mar noong oras na yon. Sandali siyang napatulala at napaisip. Nakakaramdam siya ng mabigat dahil sa pangamba. Ilang araw na rin siyang walang maayos na tulog dahil sa kakaisip sa lumalalang problema ng Baryo San Juan. Uy kuya, narinig mo naman sinabi ni Mama di ba? Wala nang lalabas ng gabi kasi delikado. Oo, narinig ko. Di naman ako bingi. Pinapaalala ko lang kasi lagi ka nalang nasa labas para makiusyoso. Takot naman sa aswang. Hindi ako takot Wala lang talaga akong alam kung paano lumaban sa mga yan. Kung may magsasanay lang sa akin, sus! Wala sa akin yung mga aswang na yan dito sa atin. Ayan ka na naman Tinanggihan mo nga yung offer ng isang grupo mo nung nakaraan Di ba, nagre-recruit sila nung nakaraan para labanan yung mga aswang? Anong ginawa mo? Natulog ka Sira ulo ka rin naman pala Hindi ka ba nakikinig sa balita rito sa atin? Mga rebelde yung nag-aakot ng tao nung nakaraan. Ginagamit lang nila yung aswang para makapagparami sila. Sus, rebelde daw. Kung ayaw mong maniwala, di tanongin mo si Mama. Dahil mo pang sinasabi dyan Sige na, naniniwala na ako. Tiningnan siya ni Noel na parang hinuhusgahan ang buo niyang pagkatao. Ngumisi na lamang din siya saka umalis na rin ang kapatid niya para maglaga. Kinabukasan, maagang gumising si Mar para mag-igib ng tubig sa ilog. Hindi kasi nila inaasahan na mawawalan ng tubig sa baryo sa araw na yon. Isa lamang si Mar sa mga residenteng nagtungo agad sa ilog. Kanya-kanyang dala ng balde para makapagsalok. Pagdating nila sa ilog, natigilan ng lahat ang isa na namang katawan ang nakita nilang nasa batuhan. Bangkay ng isang lalaki. Nang tinihaya nila ang katawan, marami itong kalmot sa katawan at may malaking kagat sa bandang leeg. Dahil sa bangkay na yon ay walang nakapag-igib sa ilog. Tinawag nila ang pamunuan ng barangay. Pagdating ng mga tanod, tinawag naman nila ang kapitan. At nang dumating ang kapitan, ay tumawag naman ito ng pulis. Kung sino-sino na lang ang mga pinagtatatawagan ng mga opisyal sa kanila. Inis na inis ang mga tao dahil sa tuwing may nakikitang bangkay, parang hindi alam ng mga namumuno ang gagawin nila. Puro tawag ng tawag sa iba pero wala nang napapala. Diyos ko talaga mga opisyal natin mga walang utak. Bakit hanggang ngayon wala pa silang maisip na solusyon sa ginagawa niya ng mga aswang? Nakakabahala na. Nakakainis nga
Ang mga tanod, tinawagan si kapitan. Ang kapitan, tinawagan ng pulis. Tapos, umalis ang mga pulis. Sinong tatawagin ng mga pulis? Baka ang Diyos na ang tatawagin. Kumamot na lang sa ulo ang dalawang ale na inis na rin sa sistema. Nakatayo lang si Mar sa gilid habang nakikiosyoso pa rin sa mga taong nagkakagulo. Wala pa rin kumukuha ng bangkay, makakalahating oras na ang nakakalipas. Kaya naman naisipan na lamang ni Mar na umuwi sa kanilang bahay. Habang naglalakad, isang lalaki ang nakabanggaan niya. Hindi pa man katandaan ng lalaki, parang nasa edad 40 hanggang 45 pa lang. Para bang kaedad lang din ng kanyang ina. Sa lakas ng pagkakabangga, nabitiwan ni Mar ang mga daladalang galon at timba. Tiningnan lang siya ng lalaki na parang naawa sa kanya. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang po ako. Pero mas ayos ako kapag tumulong kayo sa pagkuha ng mga galon. Saka lamang kumilos ang lalaki. Kinuha nito ang ibang galon na kumalat sa malayo. Pasensya ka na't hindi kita nakita. Parakas ba ang pagkakabangga ko o sadyang bumangga ka lang sa aking muscles? Naningkit ang mga mata ni Mar. Naramdaman niya ang pagiging mahangin ng lalaki. Malaki naman ang katawan nito kahit medyo may edad na. Braso pa lang ng lalaki ay parang ulo na ni Mar. Pero palagay ng binata ay sadyang may kayabangan lang talaga yon. Malakas po talagang pagkakabangga nyo. Hindi po kasi yata kayo tumitingin sa dinaraanan nyo eh. Ganun ba? Kung ganon, humingi ako ng paumanin sa'yo, binata. Kilalanin mo na lang ako bilang si Hoseng. Huseng? Oo, tama ka nang narinig. Hoseng ang pangalan ko. Inang pangalan yan, pangsabog. O sige, ako'y aalis na. Ingat ka dahil baka sa susunod sasakyan na ang bumangga sa'yo. Naglakad na rin ang maskuladong lalaki na parabang paghahari nito ang daan. Naiwan naman na napanganga si Mar. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganong tao sa umagang yon. Nang makauwi siya sa kanila, ay galit na galit ang kanyang ina dahil walang magamit na tubig pandigo. Pero nawala ang galit nito nang malaman na meron na namang katawan ng tao ang nakita sa ilog. Pagdating ng tanghali, nagpatawag ng isang malaking pagpupulong ang pamunuan ng barangay. Lahat ng residente ay kailangan makidalo para mapakinggan ang mga plano na gustong gawin ng pamunuan. Nang matapos ang meeting, ay wala rin namang napala ang mga tao. Dahil ang nag-iisang plano lang naman ng barangay ay magsabit ng bawang sa lahat ng bahay. Galit na naman ang mga tao. Kulang na lang ay magwelga na sila sa pagiging irresponsable ng kanilang kapitan. Pambira talaga yan si kapitan Hindi ko alam kung paano nanalo yan wala naman yatang alam sa pagpapatakbo ng isang barangay Malamang nanalo yan dahil sa impluwensya ng dating kapitan natin na tatay rin naman niya. Pero kuya, sama ka ba mamayang gabi? Ha? Di ba pinagbabawalan na tayong lumabas ni mama ng gabi? Bakit kuya? Di ba kailangan nating mag-ipon kasi malapit ang birthday ni mama? Oo nga, pero ano bang trabaho yan? Kargador sa pier. Magbubuhat tayo ng mga sako-sakong bigas na dadalhin sa Maynila. Malaki raw bigayan dun ya. Sama ka na. Siguro naman walang aswang sa pier, no? Maraming tao dun kahit gabi. Paano kung malaman ni mama? Di mayayari na naman tayo. Hindi yan. Alam mo naman si mama kapag tulog na. Umaga na gising yan. Uuwi naman tayo bago mag-umagi. Kailangan lang nating umextra. Huwag ka mag-alala. May mga kasama rin tayo mga taga rito sa atin. Pero magkikita-kita tayo mamayang alas 10 sa terminal ng jeep. Ano, palag ka ba? Kapag tayo nalintikan kay mama, ikaw ang babatukan ko To naman kasi kuya ang nega mo masyado. Subukan mo muna kasi. Oo na. Basta ayos sahod dyan Alam mo naman, mamahalin yung bibili nating cellphone kay mama. Kaya dapat makaipon tayo ng medyo malaki-laki. Kaya nga magandang trabaho to para sa atin. Habang wala pang pasukan sa school, may ipon din tayo. Huwag ka mag-alala kuya. Sakaling may humarang sa ating aswang, may dala akong balisong.
Sus, para namang may magagawa yung balisong mo. Oo naman oh, sasaksakin ko yun ng ganito. Yan, ganyan oh. Inarte pa ni Noel kung papaano niya gagamitin ang hawak niyang patalim. Natawa at napailing na lamang din si Mar sa kanyang kapatid. Mabilis na lumipas ang mga oras at sumapit na rin ang kinagabihan. Pagkatapos pa lang nilang kumain ay nakahanap na kaagad ang pagkakataon ng dalawa. Maaga kasing nakatulog ang kanilang ina. Bitbit ang kanya-kanyang bag ay lumabas sila ng bahay. Sobrang tahimik na sa kapaligiran. Ang katahimikan na yon ay nagdudulot din sa kanila ng kakaibang kaba. Dahil wala nang masasakyan sa ganoong oras, napilitan na lamang ang dalawa na maglakad. Habang nasa kalye, makailang ulit pa silang lumingon-lingon sa likuran. Pero pagharap nila, isang payat na lalaki ang nakatayo sa kanilang daraanan. Madilim kaya hindi nila makita ang mukha ng lalaki. Napatigil sila sa paglalakad at napaisip kung sino yon. Hindi na sila nakatiis kaya kinausap na nilang dalawa. Mawalang galang na. Sino kayo? Bakit o kayo nakatayo dyan? Wala siyang natanggap na tugon mula sa lalaki. Kaya si Mar naman ang nagsalita. Aswang ka ba? Naku ba kuya? Napaka-prangka mo naman. Para mabilis ang usapan. Ayaw magsalita eh. Pasensya na po kayo sa tanong ni kuya ko ha. Mainat ang utak nito eh. Pero, aswang ka ba talaga? Kung oo, lagot ka sa balisong ko. Ilalabas pa lang sana ng binatang si Noel ang balisong niya, pero narinig nilang umangil ang lalaki. Naramdaman nilang unti-unti nang nagbabago ang mukha ng misteryosong lalaki. Tumakbo na agad palayo ang dalawa nang dahil sa takot. Nakalimutan ni Noel na may dala siyang patalim nang makumpirma na aswang nga talaga ang lalaki. Pero sa kasamaang palad, hindi sila tinantanan ng aswang. Sinundan pa rin sila nito at madali silang naharangan sa daanan. Anong gagawin natin kuya? Nasaan ang balisong mo? Hindi ko mahawakan eh. Ha? Anong hindi mahawakan? Duwag ka ba? Oo. Ano, masaya ka na? Ay nako, sinasabi ko na nga be. Unti-unting lumapit sa kanila ang naglalaway na aswang. Wala naman silang magawa kundi ang dahan-dahan na umatras. Oo, huwag kang lalapit. Papangahang kita, tingnan mo! Pero walang pakialam ang aswang sa kanyang sinabi. Tuloy-tuloy pa rin. Maya-maya lang, tuluyan na nga yung gumapang patungo sa kanila. Napapikit na lamang ang magkapatid dahil akala nila matatagpuan na rin kung saan-saan ang bangkay nila kinaumagahan. Pero nagkamali sila ng hinala. Isang lalaking nakasuot ng kulay itim na kasuotan at meron ding kapa na mahaba ang dumating. Nakatakip din ng itim na tela ang kalahati ng mukha nito. At ang isa pa nilang nakita ay may hawak itong espada. Sandaling napatras ang aswang nang tamaan niyo ng espada ng lalaki. Kumusta, mga binatilyong walang ginawa kundi maging pabigat sa bahay? Napasalubong ang kilay ng magkapatid. Hindi nila malaman kung magpapasalamat ba sila o maiinis. Kilalanin niyo na lang ako bilang Mang Jose. Ang tagapagligtas na sa gabi niyo lang makikita. Pero pwede rin naman sa umaga, basta may additional lang na talent fee. Parang pamilyar kay Mar ang tinig na yon ng lalaking si Mang Jose. Hindi niya lang maalala kung saan niya narinig. Mang Jose na sa gabi lang makikita? Tapos ano? Sira ulo yata yung kuya eh. Ay nako, mga kabataan talaga ngayon no. Hindi na rin nakakaintindi ng kahit na simpleng Tagalog na paliwanag eh. Palibasa, puro bold na magasin ang inaatupag. Hindi bale. Bago ko kayo sermonan ng malala, unahin ko na muna itong nilalang na may pangit na muka. Pumorma ang lalaking si Mang Jose na parang bida sa isang pelikulang pantasya. Lumusob ito sa aswang. Kahit na mabilis ang aswang, ay hindi ito nakalagpas kay Mang Jose. Walang kahirap-hirap na natamaan ito ng espada ang lalaking aswang. Para bang sinasayawan lang ni Mang Jose ang aswang na yon at nagagawa pa nitong kumanta. Ilang sandali lang, pinakabulagta na rin ang aswang sa kalsada. Ganun lang kadali na wala ng buhay ang nilalang na yon. Pero ang galing niya kuya ah. Pero bakit may pa-costume-costume pang nalalaman? Kaya nga eh, parang si Batman pero walang budget.
Lumapit sa kanila ang lalaki at maangas pa nitong ibinalik ang espada sa likuran. Hinawi pa nito ng malakas ang itim na kapa at saka nagsalita. Tinapos na ni Mang Jose ang masamang elemento. Kaya ngayon, ligtas na kayong dalawa. At dahil ligtas na kayong dalawa, kailangan niyo akong bayaran. Ha? Anong bayaran? Hindi mo alam ang salitang bayaran? Alam ko. Pero bakit ka namin babayaran? Ikaw yung bigla na lang dumating dyan para makialam eh. Sa itsura niyo pa lang na mukhang walang alam sa buhay eh, kailangan niyo talaga ng isang tagapagligtas. At dahil ako lang yon, ay agad akong dumating. Kaso nga lang, sa kasamaang palad marami din akong binabayaran. Kaya kailangan ko ng pera. Yun ang dahilan kung bakit hindi libre ang serbisyo ko. Pabira ka naman. Ngayon lang kami nakakita na tagapagligtas na naniningil pagkatapos. Ang tawag dyan ay pagiging praktikal. Kaya, akin ang pera. Dali, pera, akin na. Nilahad pa ng lalaki ang kamay nito. Bayad, dali. Huwag tayong babagal-bagal, sayang ang oras natin eh. Nagkatinginan ng magkapatid na Mar at Noel. Hindi nila alam kung pagbibigyan ba nila si Mang Jose o tatakbo na lang dahil 50 pesos lang ang dala nila. Huwag nyo nang tangkayin pang tumakbo ha, dahil kaya ko kayong habulin. Kaya akin ang bayad ninyo. Napapailing na lamang si Mar. Dinukot nito ang 50 pesos at saka padabog na ibinigay sa lalaking si Mang Jose. Oh, bakit takwi lang? 50 lang to ah. Bakit? Mukha ba kami maraming pera? Pamasahe nga lang sana namin yung papuntang pier eh. Siningil mo pa talaga kami. At may lakas pa talaga kayo ng loob na tawaging tagapagligtas ang sarili nyo ah. Ay nako, kabataan talaga ngayon oh. Mga walang utang na loob. Niligtas na nga, nagrereklamo pa. O eto, inyo na itong 50. Hindi ko na muna kayo sisingilin. Pero sa susunod na pagkikita natin at kapag niligtas ko kayo, 200 na ang utang nyo sa akin ha. Aba, nagkautang pa kami. Kung ayaw nyong lumaki ang utang nyo, umiwas kayo sa kapahamakan para hindi ko kayo mailigtas. Ganun lang kasimple. Gala-gala kayo sa gabi. O paano? Kailangan ko na magpaalam dahil baka mas marami pa ang naghihintay ng tulong ko. Muli, ako si Mang Jose, ang tagapagligtas na naniningil. Paalam! Tumakbo na paalis ang lalaki. Napapailing na lang ang magkapatid habang pinagmamasdan ang lalaking mukhang tanga na tumatakbo. Lakas ng tama nun ah. Pero paano kaya kung tagapagligtas talaga siya? Ang galing niyang lumaban sa aswang eh. Kung tagapagligtas nga siya, edi yayaman siya. Naniningil ang loko eh. Tara na nga, bilisan na natin. Baka may makasalubong na naman tayong aswang. Tumakbo na rin paalis ang dalawang binata para madaling makarating sa terminal ng jeep. Agad din naman silang nakasakay roon. Nakarating sila ng pier ng ligtas. Pinagtrabaho agad sila ng nagsisilbi nilang boss. Gaya ng sinabi ni Noel, mabibigat na sako ang binubuhat doon. Kaya naman halos matanggal na ang baga ni Mar sa kakabuhat nila. Makalipas din ng halos 3 oras ay natapos na rin sila sa trabahong yon. 2:00 na nang makaalis sila ng pier. Pagbaba nila ng terminal ay halos 10 minutong lakaran na naman ang kailangan nilang tahakin. Kuya, hindi kaya may makasalubong na naman tayong aswang? Ngayon takot ka. Akala ko ba sasaksakin mo lang ng kutsilyo mo? Alam mo naman na salita lang ako na matapang ako eh. Masyado ka namang seryoso. Oo, umalma ka na. Wala na tayong makakasalubong. Di kung meron tumakbo tayo ng mabilis. Yun lang naman ang magagawa natin eh. Nanahimik na lamang si Noel at pinagpatuloy nila ang paglalakad. Nang madaanan na nila ang pinangyarihan ng laban ni Mang Jose at ng aswang, naiwang dugo na lang sa semento ang naabutan nila doon. Lalo silang kinabahan sa ideyang baka nang galing doon ng ibang aswang para kunin lang ang bangkay ng aswang na pinatay. Tumakbo na ang dalawa at halos madapa-dapa pa sa daan, makauwi lamang. Pagkarating nila sa kanilang bahay, ay mahimbing pa rin ang tulog ng kanilang ina. Pasimple silang nahiga sa gilid at agad na nakatulog. Kinabukasan, ginising agad sila ng ina para sa balitang dala-dala nitong galing sa labas. Nabulabog tuloy ang mahimbing na sanang tulog ni Mar at Noel.
Alam niyo na ba kung ano nangyari sa labas? Paano naman namin malalaman, Ma? Kagigising nga lang namin, di ba? Ano ba kasi ang ginawa niyo kagabi? Bakit parang puyat kayo? Hindi niyo tuloy alam na may tagapagligtas na ang baryong ito. Oh, tagapagligtas? Nagkatinginan ng pareho pang inaantok na magkapatid. Oo, ang pangalan niya ay Mang Jose. May niligtas siyang magsasaka kagabi. Ang sabi ng magsasaka, napakagaling daw lumaban ng lalaking yon. Nakatakip nga lang ng telang itim ang kalahating muka, kaya hindi makilala. Pero talagang kakaiba raw. Ang kaso nga lang, pagkatapos daw nitong iligtas ang magsasaka, ay bigla raw naningil ng bayad. Aba, may bayad pala ang pagliligtas na ginagawa niya. Napailing na lang si Mar. Masaya naman sana siya dahil may magliligtas na sa mga tao. Ang hindi niya lang talaga matanggap ay kung bakit pa kailangang maningil ang lalaking yon. Bakit parang hindi man lang kayo nagulat? Kilala niyo ba yon? Hindi namin kilala yun, Ma. Nagtataka lang kami kung bakit siya naniningil kung magliligtas siya ng tao. Aba, sa akin ayos lang. Mahirap kaya ang buhay ngayon. Siyempre kahit tagapagligtas siya, may mga binabayaran din naman yan sa buhay niya. Ma, sabi mo nga sa amin, fan ka na ba ng Mang Jose na yon? Halata ba? Magpapagawa nga kami ng banner niya kapag may naligtas pa siya uli eh. Ang saya-saya nyo ah. Baka di nyo alam, galit ang mga aswang ngayon kasi may napatay sa mga kasama nila. Hindi sila pinansin ng kanilang ina at nagtungo na rin ito sa bakuran para magsindi sa lutuan. Sinumulan na lang din nila ang pag-aasikaso para sa kanilang umagahan. Kinatanghalian, maingay ang dating tahimik at takot na baryo. Dahil kay Mang Jose, lumakas ang loob ng mga residente. Turing na nila kay Mang Jose ay isang lihitimong bayani na magliligtas sa kanila laban sa mga aswang. May mga patambol pang ganap ang mga tao. Nag-iingay sila bilang pag-anyaya na magpakilala si Mang Jose ng personal. Pero kahit na anong ingay nila, dumating na lang ang hapon ay walang lumabas na Mang Jose. Parang nabaliw sa pagsamba ang mga tao sa isang tao lang din naman. Naiirita na nga rin si Mar dahil maging ang kanyang ina nababaliw na rin kay Mang Jose. Sumapit ang gabi, masigla pa rin ang kalsada. Mga walang takot sa mga aswang. Palibhasa, meron na silang inaasahan. Kada tao sa baryong yon ay may bitbit na 100 piso. Para daw yun sa magiging pambayad nila kay Mang Jose. Sakaling mailigtas sila ng lalaki mula sa kapahamakan. Grabe epekto ni Mang Jose ah. Nagiging tanga yung mga tao. Wala namang problema kay Mang Jose. Mali lang ang interpretasyon nito mga taong to. Hindi naman Diyos si Mang Jose. Tao lang din yun. May alam lang sa pakikipaglaban sa aswang. Pero parang gusto ko rin maging katulad niya eh. Paano kaya kung hanapin natin si Mang Jose, tapos magputuro tayo? Tumigil ka nga. Duwag ka nga eh. Tingin mo bagay sa'yo yung ganun paandar? Ang nega mo talaga, kuya. Ang mabuti pa, ayusin mo na ang mga gamit mo para mamayang gabi diretso na tayo ulit sa pier. Tungkol dyan, hindi na pala tayo makakapasok doon, kuya. Ha? Bakit? Mukha raw tayong tanga eh. Kaya may pinasok sila na mas malalaki ang katawan. Pambihira naman oh. Saan tayo kukuha ng pera pambili ng cellphone ni Mama? Pera ba ang kailangan niyo? Napatingala ang magkapatid habang sila ay nasa bakuran. Nakita nila si Mang Jose na nakaupo sa sanga ng punong mangga. Teka, kanina ka pa ba dyan? Hindi na mahalaga yon, bata. Ang dapat natin pag-usapan ay kung paano ko kayo mapapakinabangan at kung paano kayo makikinabang sa akin. Hindi ba pwedeng tanggalin yung takip ng kalahati ng mukha mo? Hindi pwede. Baka maraming babaeng mahulog. Kapal. Diyos ko, buti na lang wala si Mama. Tumalon pababa si Mang Jose. Hinawi ng lalaki ang kapa nito at tinamaan pa sa muka ang dalawa. Matutulungan ko kayo magkapera. Yun ay kung papayag kayong maging alalay ko. Alalay? Bakit naman kailangan mo ng alalay? Masyadong marami ang aswang para sa nag-iisang katulad ko eh. Kahit naubod ako ng husay,
May hangganan pa rin ang lahat dahil normal lang din naman akong tao. Kaya naman, kailangan ko ng 2 pabigat para naman maging balanse ang bawat misyon ko. Kung walang pabigat, masyado madali ang trabaho. Kung makukuha ko kayo, pwedeng mag-enjoy ako sa buhay ko dahil kahit papaano mahihirapan ako. Sira pala utak ito, kuya eh. Humanap ka na lang ng iba mong alalay. Teka sandali, ano naman ang magiging trabaho namin? Alalay, hindi ka ba nakakaintindi? Buwang ka ba? Anong magiging trabaho namin sa'yo? Anong gagawin namin? Papatay rin ba kami ng aswang? Magandang tanong yan. Pero sasabihin ko sa inyo sa oras na pumayag kayo. Bakit ba kami ang napili mo? Dahil kayong 2 lang ang mukhang walang ginagawa sa buhay. Gusto ko makatulong para mabili nyo ang cellphone para sa nanay nyo. Hindi ka ba namin makakausap ng maayos? Yung hindi ka nagyayabang o kaya nang mamaliit? Makakausap nyo lang ako ng matino kapag galit na ako. Biglang nilabas ni Mang Jose ang espada nito at winasiwa sa ere. Napatras naman ang magkapatid. Pag-isipan nyo ang maiging sinabi ko sa inyo, ha? Hindi lang kayo magkakapera dito. Magkakaroon din ng kwenta ang mga buhay ninyo. Teka sandali, saan ka pupunta? May ililigtas na naman akong tanga. Yabang talaga nito. Madapa ka sana. Tumalon palabas ng bakuran nila ang lalaking si Mang Jose. Sa kasamaang palad, sumabit pa ang kapa nito sa bakod. Tinulungan pa nila yon para alisin ang kapa. Natatawa na lamang si Mara at Noel dahil sa pinaggagawa ng tagapagligtas. Hindi naman yata tagapagligtas yun eh. Hari ng sablay yata eh. Hindi. Palagay ko may something sa kanya. Something? Basta tara, sundan na lang natin siya. Tumakbo ang 2 palabas ng kanilang bakuran. Sa kakasunod nila kay Mang Jose ay napalayo na sila sa kanilang baryo. Nagtago sila sa gilid nang makitang may kaharap ng 3 aswang ang lalaki. Tingnan mo kuya, kakayanin niya yan? Sa itsura ng costume niya mukhang kakayanin naman niya. Sa costume ka talaga bumase ha? Mga ilang sandali lang, bigla na lang umatake ang isang aswang. Hindi man lang umalis sa pwesto si Mang Jose. Paglapit sa kanya ng isang aswang, bigla na lang winasiwas ni Mang Jose ang espada nito. Nagulat na lang ang magkapatid na nakatago nang biglang bumulagta ang isa. Yun lang ginawa niya? Patay na kagad yun? Iba talaga tong Mang Jose na to Sino kaya to? Nagpatuloy ang laban. Sabay na umatake ang 2 natitirang aswang. Tumalon yun patungo kay Mang Jose. Pero agad na nakadistansya at nakailag ang lalaki. Pagkatapos ay ito naman ang tumakbo patagilid. Nang makakuha ng tiyempo, hiniwa nito ang isang aswang at saka sinaksak na mabilis. Galit na galit ang aswang dahil doon. Mabilis yung gumapang at agad na nakarating sa likuran ni Mang Jose. Nahawakan ng aswang ang kapa nito pero hindi nagpatinag ang lalaki. Agad nitong itinarak ang espada at talagang ibinaon pa. Wala pang 3 minuto, napatay na kaagad ni Mang Jose ang 3. Manghang-mangha ang 2 sa kanilang nasaksihan. Masasabi nilang talagang kakaiba ang kalibre sa pakikipaglaban ng lalaking yon. Lumabas na kayong 2 dyan. Nararamdaman ko ang pangit yung presensya. Nagulat si Noel. Hindi nito alam kung papaanong nalaman noon na nagtatago sila roon. Kaya naman wala na silang nagawa kundi ang lumabas na lang din. Lumapit sila kay Mang Jose. Naiilang silang humarap doon na parang meron silang ginawang kasalanan. Nakita niyo naman ang ginawa ko sa mga nilalang na yon. Ngayon, pumapayag na ba kayo na maging alalay ko? Bakit ba kasi gustong-gusto nyo kaming kunin na alalay? Wala ka bang ibang kilala? Ang dami mong tanong. Kung wag na lang kaya kayong sumama. Oo, tinatanggap namin. Pero sa isang kondisyon. At ano namang kondisyon yon? Dapat malaki ang parte namin sa maliliko mo. Kasi malalagay ang buhay namin sa alanganin Tumawa ng malakas ang lalaking si Mang Jose. Nainsulto ng bahagya si Noel pero pinili na lamang nitong manahimik. Ano bang iniisip sa akin ng mga binatang to? Mandurugas? Ibinalik ni Mang Jose ang kanyang espada sa likuran at saka naghawi na naman ang kapa. Huwag kayong mag-alala.
malaking ibibigay ko sa inyo. Dahil hindi ito simpleng misyon. Mabigat na misyon ito. Anong mabigat? Di ba ganito lang ang gagawin natin? Ganito, pero mas higit pa rito. Pag natapos natin ang misyon na yon, limpak-limpak na salapi ang mapupunta sa atin. Pambihira talaga. Ngayon lang ako nakakita ng tagapagligtas ng mukhang pera. Tara, sumunod kayo sa akin. Ngayon na talaga? Kailan nyo ba gusto? Sa susunod na taon. Dali, sumunod kayo sa akin. Naglakad na mabilis si Mang Jose. Napilitan na lamang sumama ang dalawa. Pumasok sila sa loob ng kagubatan. May 20 minutos na silang naglalakad pero wala pa ring ideya ang magkapatid kung saan nga ba sila pupunta. Mang Jose, saan ba talaga tayo pupunta? Kanina pa tayo naglalakad dito ah. Dadaling ko kayo sa boss ko. Ha? May boss ka? Oo, sa kanya ko kukuha ng misyon. Kaya kayo, manahimik kayo hanggat hindi kayo tinatanong kapag nandun na tayo ha. Hindi sumagot ang dalawa. Nagtiyaga na lang ang dalawa sa paglalakad. At makalipas nga lang ng ilang minuto, narating na rin nila ang isang lugar na parang mas maliit pa sa kanilang baryo. Sa tagal na nila sa probinsya nila, yun ang unang pagkakataon na nalaman nilang may ganong klase pala ng lugar doon. Isang lugar na maliwanag, pero kakaunti lang ang bahay doon. Karamihan ay sementado at malalaki. Oh, nandito na tayo sa lugar ni Boss Prima. Anong pangalan? Prima? Prima? Tapos ang apelido, Donna? Prima Donna? Isara nyo na yung mababaho yung bibig ha. Papasok na tayo. Pagtapak pa lang nila sa bungad ng lugar, may mga nakaitim ng lalaki ang humarang sa kanila. Mga nakasalamin din ng itim yon na parabang tirik na tirik ang araw. Teka, sino to mga to? Huwag kayo babahala o matakot. Mga bantay lang sila sa lugar na ito. Hindi naman kami natatakot eh. Nagtataka lang kami, bakit nakashades ang dalawang to gabi naman. Pwede ba? Umalis ka na lang kung wala kang masabing matino. Ay wag, hindi pala magiging balanse ang bigat kapag nawala ka. Basta, manahimik ka na lang muna dyan. May inilabas na kung anong papel si Mang Jose. Pinakita yun sa dalawang nagbabantay. Nagpabalik-balik pa ang tingin sa kanila ng dalawang yon. Maya-maya lang, pinayagan na rin sila makapasok. Naglakad sila ng halos 2 minuto lang naman. Narating nila ang malaking bahay na merong 3 palapag. Sa tingin ni Mar, rest house ng mayayaman ang kanilang napuntahan. Pumasok sila sa loob. May lumapit ulit na 2 lalaki para lagyan sila ng piring sa mata. Bawal kasing makita ng mga tagalabas ang anyo ng mansyon. May pagganito pa talaga ha. Noel, itiko mo muna yung bibig mo. Hindi mo ba nakikita yung mga bantay? Isang sapa ka lang ng mga yan. Paano ko makikita, nakapiring na nga tayo? Piningot ni Mang Jose sa tenga si Mar at Noel para manahimik. Maya-maya lamang, tinanggal na rin ang kanilang piring. Nasa isang silid na sila na wala man lang kagamit-gamit. Tanging isang lamesang mahaba lang ang naroroon at upuan na parang trono ng isang hari. Boss Prima, nandito na ang inyong lingkod. Nakahanap na ako ng 2 magpapabigat sa misyon ko. Ngayon ay tinatanggap ko na ang trabaho na gusto niyong ibigay sa akin. Nagtaka si Mar at Noel. Buong akala kasi nila ay babae ang sinasabi ni Mang Jose na boss nito. Lalaki rin pala. Teka Mang Jose, akala ko ba babae ang boss mo? Naglakad ang matandang boss habang daladala ang tungkod nito. Lumapit nun sa kanila at seryosong tumingin. Kayong 2 ba magiging alalay nitong si Mang Jose? Magandang gabi po. Opo, ama po kayo. Kami nga po. Aba, kung ganun Jose, dapat simulan mo na ang misyon mo. Ako na ang bahalang magbayad sa iyo. Mawalang galang na po pero ano po bang misyon na sinasabi nyo? Hindi pa ba sinasabi nitong si Jose? Umiling lang ang dalawa habang nakatingin kay Mang Jose. Kayong 2 ang magiging alalay niya sa pagtugi sa kuta ng mga aswang.
Kung hindi nyo na itatanong, dati rin akong tumutugi sa mga aswang. Pero dahil nga matanda na ako, ay wala na rin naman akong magagawa. Nagsusuot din po ba kayo ng ganitong costume? Tumawa ng malakas sa matandang si Prima. Nagsuot din ako niyan, pero hindi ganyan. Hindi na nakatiis si Mang Jose kaya sumingit na yon sa usapan. Boss Prima, kailangan ko ng kagamitan para sa 2 inutil na kasama ko. Walang problema. Lahat ng kailangan nyo ay ibibigay ko. Maubos nyo lamang ang mga salot na aswang na yan. Sumenya si Prima sa 2 lalaki na nakatayo sa gilid. Umalis ang 2 at ilang sandali lang bumalik na ito na may dalang mga karton na kahon. Binigay yon kay Mar at Noel. Pagtingin nila sa kahon, may laman yung pantakip sa muka at kapa na kulay itim. Teka. Huwag niyong sabihin susutin din namin ito. Kailangan niyong suotin yan para mas madali kong malaman nakakampi kayo. Sa gubat kasi kapag madilim, lahat ng pangit kalabang ko. Boss, bakit ganito to? Kagabi pa ito masakit magsalita eh. Huwag niyo nang intindihin yan. Mag-focus kayo sa misyon ninyo. Kapag naubos niyo ang mga aswang, babayaran ko kayo ng malaki. Sa narinig na yon ni Mar at Noel, tila nagningning ang kanilang mga mata. Naiisip pa lang nila na magkakaroon sila ng malaking pera. Wala nang paglagyan ng kanilang tuwa. Naisip din nila na mabibilan na rin nila ng cellphone ng kanilang ina. Handang-handa na kami, boss. Kayong 2, handa na ba kayo? Handa na po kami. Gipit eh. Muli silang nilagyan ng piring sa mga mata. Nagpaalam na sila sa matandang si Prima. Inilalaya naman sila ng mga tauhan na matanda na palabas ng bahay na yon. Pagtanggal ng piring ay nasa labas na sila. Mang Jose, anong susunod? Kasama na kami sa misyon mo eh. Ano naman ang gagawin namin? Ibibigay ko sa inyo ang mga kagamitan na magagamit nyo sa misyon na ito. Kailangan nyo lang gawin, sundan ng lalaking ito. Pinakita ni Mang Jose ang larawan ng isang lalaki na may kaputian. Sino yan? Ayon sa tip nila, boss, ang lalaking yan ang nagsisilbing tagaplano ng mga aswang kung paano sila aatake sa darating na piyesta. Lumilibot-libot yan sa baryo ninyo para pag-aralan ng mga pwede nilang pagpwestuhan. Bakit kami pa? Hindi ka ba pwede? Diyos ko, kabataan naman talaga Nasaan ang utak nyo? Kung pwede lang ako sa tingin nyo aabalahin ko pang walang saysay na buhay ninyo. Ang pangalan ng lalaking yan ay si Bacchus. Malakas ang pakiramdam niya kapag nasa paligid na ako. Kaya bago ko pa siya makita, nakakalis na siya kagad. Kung kayo ang susunod sa kanya, hindi niya kayo mararamdaman. Hindi niya rin iisipin na kalaban niya kayo dahil sa mga itsura ninyo. Paano hindi iisipin na kalaban? Binigyan niyo kami ng kapa at takip sa muka. Halos mapasabunot na sa sariling buhok ang lalaki sa sobrang inis. Kaya nga gabi tayo kikilos para pwede na rin kayo magsuot niyan. Para hindi kayo kagad makita dahil itim nga yan. Sige na, magigat lang kayo kasi alerto din yan si Bacchus. Gusto mong sundan namin siya para malaman mo kung saan ang kuta nila? Oo, tama ka. Ay, salamat Lord, nagkakautak na sila. Kuya, mukhang mahirap tong gagawin natin Kakayanin ba natin to? Nandito na tayo. Hindi na tayo aatras. At saka, isipin mo na lang na para ito sa pambili natin ng cellphone. At isipin nyo rin na para ito sa mga tao. Sa lahat ng residente ng probinsyang ito. Huwag kayong makasarili dahil hindi lang sa inyo umiikot ang mundo. Nauna nang naglakad paalis si Mang Jose. Napapailing na lamang ang dalawa dahil sa inasta ng lalaking yon. Tingnan mo, kung magtampo akala mo talaga close na natin Hayaan mo na, ganyan talaga kapag wala na sa kalendaryo ang edad. Nagiging maikli ang pasensya. Sinundan na lamang ng dalawa si Mang Jose. Matapos ang mahabang lakad, nakarating na sila sa bahay ni Mang Jose. Nakatirik yun sa itaas ng puno. Namangha na naman si Noel dahil yun ang unang pagkakataon
na nakakita siya ng bahay na nasa puno. Malaki-laki rin kasi ang puno kaya kahit magtayo ng bahay roon ay kasyang-kasya. Umakyat sila roon. Maganda ang bahay ni Mang Jose, lalo na sa loob. Malinis na malinis at may kalakihan. Dito na kayo magpalipas ng gabi. Maaga tayong aalis bukas para puntahan muna yung maliit na kuta ng aswang na alam ko. Biglang humiga ang lalaking si Mang Jose sa mahabang sofa. Huwag mong sabihin na matutulog ka ng naka-costume. Hindi ko na ito inaalis kapag natutulog para kapag may emergency, hindi na ako mahirapang magbihis. Mang Jose, may makakain ka ba dito? Meron, kaso puro prutas. Pumunta ka sa kusina, marami doon. Matagal ka na rito? Bakit mo tinanong? May gagawin ka bang masama? Nagtatanong lang eh. Matagal na ako rito. Hindi ko na mabilang kung ilang taon na. Basta mag-iisang dekada na. Akala ko ba hindi mo na mabilang? Ganyan ka ba talaga kausap? Magulo? Mahihina ang utak lang ang naguguluhan sa mga sinasabi ko. Sige na, matutulog na ako. Kumain kayo doon kung gusto ninyo. Pumikit na ang lalaki. Hindi na rin yung ginalaw pa ni Mar dahil humihilik na kaagad yon. Maya-maya pa, nakabalik na rin si Noel. May daladala na yung pakwa na isang buo. Wala man lang akong nakitang karne ah. Wala ring ref dito. Walang malamig na tubig. Maghahanap pa ako ng ref. Kita mo namang lampara na nga lang ang ilaw dito eh. Bumuntong hininga na lamang sila. Sabay silang kumain ng pakwan habang nakatambay sa pinto. Hindi dinadalaw ng antok ang dalawang binata. Kahit ilang beses nilang bilangin ang dahon sa puno ay hindi sila inaantok. Nakatambay lang sila sa pintuan ng bahay. Iniisip kung mamamatay ba sila kung sakaling malalaglag sa baba. Natigilan ang kanilang pag-iisip nang marinig nilang nananaginip si Mang Jose na nagsasalita. Nananaginip ang lalaki. May binabanggit yun na 2 anak. May anak siguro to na 2. Tapos iniwan siya ng asawa kasi sinuot niya yung costume na yan. Tangik, baka mamaya may seryosong problema talaga yan. Hinayaan lang nila si Mang Jose na managinip. Silang 2 naman ay nanatili lang din sa kanilang kinalalagyan. Inabot na sila ng umaga sa katatambay at hindi man lang sila nakatikim ng tulog. Mulat na mulat ang 2. Buhay na buhay ang kanilang diwa. Pero pakiramdam nila ay lutang na sila sa mga oras na yon. Kailangan na nating lumakad. Pero bago yon, dadaanan muna natin ang mga armas nyo na ibibigay ni boss. Isusot na ba namin tong takip sa mukha at kapa? Oo, para magmukha talaga kayong alalay ko. Nagmamadali na silang bumaba. Bago tuluyang maging tirik ang araw ay may dinaanan na muna silang isang bahay sa tauhan ni Prima. Kinuha nila roon ng 2 itak na bagong-bago at talaga namang nakakasugat ang pagiging matalas nito. Pagkatapos, lumarga na rin sila patungo sa sakayan ng jeep. Kuya, hindi ba tayo mukhang tanga nito? Baka mamaya may makakilala sa atin tapos pagtawanan tayo sa suot natin. Di pagtawanan nila, ang mahalaga yung reward. Hayaan mo sila. Tayo, 1 beses lang tayo magmumukhang tanga. Bakit ba kasi kailangan pa natin magsuot din ng costume eh? Tahimik lang ang lalaking si Mang Jose nang makarating sila sa lugar ng Santo Domingo. Pagdating nila sa terminal, nakatingin sa kanila ang mga tao. Mang Jose, bakit ganyan sila makatingin sa atin? Hindi ka ba nila kilala? Hindi naman ako nakakaabot dito kaya di nila ako kilala. Di bale, ipagdarasal ko na magkaroon ng aswang dito para may dahilan akong manatili sa lugar na ito. Para may maligtas ka na naman tapos may sisingilin ka? Tumatalino ka na ng 1% ah. Hindi sila nagpatinag sa tingin ng mga tao. Ang iba ay natatawa. May iba naman na naaalibadbaran sa kanila dahil sa kakaiba nilang suot. Pagsakay nila ng jeep ay agad na nagbayad si Mang Jose ng kanilang pamasahe. Bayad do, 3 mandirigma, 1 mahusay at 2 pabigat. Lahat ng pasahero na naroon ay nakatingin sa kanila.
Kulang na lang ay magtago na ang magkapatid sa ilalim ng lupa sa sobrang kahihiyan. Hindi naman mahaba ang kanilang binyahe. Dahil ilang minuto lang ay bumaba na rin sila sa gilid ng kalsada. Nakahinga naman ng maluwag si Mar at Noel. Dahil sa wakas, wala na mga matang nanghusga sa kanila. Nakikita niyo ba yung bundok na yon? Tinuro ni Mang Jose ang natatanaw nilang bundok habang nakatayo sila sa gilid ng bangin. Diyan na ba yung kuta ng mga aswang na alam mo? Hindi, sa likod niyan. Bumuntong hininga na lamang si Mar sa sobrang pagkadismaya. Hindi pa yan ang pinakakuta ng pangkalahatang aswang. Pero asahan niyong mababangis pa rin ang mga aswang na makakasagupa natin dyan. Mang Jose, paano naman kami? Hindi naman kami talaga magaling makipaglaban. Kahoy nga lang yung kaya naming tagain eh. Hindi niyo kailangan mag-alala. Nandito si Mang Jose, ang tagapagligtas na naniningil. Huwag mong sabihin na habang pinoprotektahan mo kami, may bayad na yon. Ang pagprotekta sa mga taong mangmang na walang kalaban-laban ay paraan ng pagliligtas. Kaya oo ang sagot ko sa tanong mo na yan. Tara na! Nauna nang naglakad si Mang Jose pababa. Kumamot na lamang ng ulo ang magkapatid dahil sa pagiging mautak ni Mang Jose. Hindi nila kinakaya ang kakaibang taktika ng lalaki para magkapera. Maingat ang ginawa nilang paglalakad dahil pababa ang kanilang daan. Maaliwalas ang paligid na kanilang dinaraanan. Tanging mga huni lamang ng mga ibon ang maririnig sa kagubatan. Sumasabay din ang agos ng tubig sa ilog. Mang Jose, ilang uri ng aswang ba ang meron? Tsaka ano yung talagang nagpahirap sa inyo? Tanong ni Noel habang sila ay naglalakbay. Marami ang uri ng aswang dito sa bansa natin. Pero ang talagang nagpapahirap sa akin noon ay ang tiktik. Matatalino ang tiktik. Madalas na magaling silang manlinlang ng tao. Nararamdaman ng mga tiktik kapag tatanga-tanga ka. Kaya dapat hindi ka nagpapakita ng katangahan. Mas maganda nang nagkukunwari kang matalino kaysa nagiging totoo ka pero tanga ka naman. Wala kasi talaga kaming alam sa mga aswang eh. Pero matindi ang galit ko sa kanila. Pinatay nila ang lolo namin noon. Kaya noon pa, pinangako ko talaga na gagantihan ko sila at uubusin ko sila. Kaya sana, wag mo kaming hayaan na mapahamak. Gusto ko pang magkaroon ng hustisya ang kamatayan ng lolo namin. Huminto si Mang Jose. Kinapapahamak ng sino man ang mga gawain na nakabase sa pag-iiganti. Sa halip na pag-iiganti ang isipin mo ang kapayapaan para sa lahat. Dahil ang pag-iisip ng kapakanan ng lahat, doon mas nagiging maluwag ang daan tungo sa tagumpay. Sa pamamagitan nun, makukuha mo ang hustisya para sa lolo nyo. Kahit na papaano ay nakaramdam ng sobrang paghanga si Mar sa lalaking si Mang Jose. Malinaw at makabuluhan kasi ang mensaheng nais nitong iparating sa kanilang magkapatid. Tandaan nyo, kung isa lang ang layunin natin para mabuhay, walang saysay ang buhay mo. Dahil kapag nabigo ka, wala ka ng ibang alam na pag-aalayan ng mga nasimulan mo. Mabuhay ka dapat sa mas maraming dahilan o layunin. Nang sa ganon, mas maraming pinto ng buhay ang maaaring magbukas para sa atin. Wow! May mga matitino ka rin palang nasasabi eh. Alam mo kung ano ang pangit na pwede kong sabihin? Ano naman? Ikaw. O, tara na! Nagmamadaling naglakad si Mang Jose. Sanay na sanay itong humakbang sa mga bato. Sumusuot-suot din ito sa mga malalaking katawan ng mga puno na halos magkakadikit-dikit na. Matapos ang halos 20 minutos nilang paglalakad ng mabilis, nakita na nila ang isang maliit na kuta ng mga aswang. Sa kinatatayuan pa lamang nila ay ramdam na ni Mang Jose ang mga presensya ng mga nilalang. Dahan-dahan silang umpo sa pinagtataguan nila. Yan na ang kuta. Ayaw ko nang aanga-anga ha. Alerto dapat kayo. Sa likod lang Bigla nang tumayo si Mang Jose nang hindi man lang natatapos ni Mar ang sasabihin. Walang nagawa ang magkapatid kaya sumunod na lamang silang dalawa. Bit-bit ang tig-isang itak.
Medyo naiilang pa nga ang magkapatid dahil na rin sa kapan na nasa likuran nila. Nang nasa harapan na sila ng kuta ng mga aswang, tumigil si Mang Jose at sumigaw ng malakas. Andito na si Mang Jose! Lumabas sa mga nasa loob ng tent at lumapit ang uugod-ugod ng matandang babae sa kanila. Sino ka? Bingi ka ba? Kasasabi ko lang, nandito na si Mang Jose. Saan? Bulag ka ba? Nasa harapan mo na. Anong kailangan din niya? Mga aswang kayo. Kailangan ko kayong iligpit bago pa ninyo magawa ang balak ninyo sa baryo. Pagsabing yun ni Mang Jose, mabilis na dumistansya ang matanda. Parang hindi yun uugod-ugod dahil sa bilis ng kilos nito. Lah, sumigla oh. Ganyan talaga mga aswang. Kahit matanda, malalakas pa rin ang katawan. Nakaganyan pa kayo ng suot. Mukha naman kayong mga siraulo. Lubos-lubosin mo na ang pagsasalita ng di maganda. Dahil hindi rin maganda ang mangyayari sa inyo ngayong umaga. Hinugot ni Mang Jose ang kanyang espada. Pagwasiwas niya sa hangin, bumakas agad ang takot sa mukha ng mga aswang na naroon. Hindi na nagsayang ng sandali ang lalaking si Jose. Nagpakitang gilas agad yon sa pag-atake. Pinagsabay-sabay nito ang 6 na aswang. Habang si Mar at Noel naman ay parang hindi alam ang gagawin. Hawak ang itak pero parang nag-aalangan tagain ng aswang na nasa harapan nila. Anong gagawin natin dito, kuya? Ano? Ano pa? Di patayin. Ikaw muna. Bakit takot ka ba? Paano ba tumagaan ng aswang? Isipin mo na lang, kahoy ang kaharap mo. Isipin mo, inuutusan ka lang ni Mama na magsibak ng kahoy. Tinulak ni Mar si Noel palapit sa aswang. Napilitan na lamang si Noel na tagain ang aswang na kanina pa naghihintay. Pagtaga ni Noel ay hindi tinamaan ng aswang. Sa halip, si Mang Jose pa ang muntikan nitong tamaan. Konsentrasyon! Ito ang atensyon sa laban at hindi sa sariling kahinaan. Nilapitan ni Mar ang kanyang kapatid at dinikitan niya ito. Kaya natin to. Tumalon ng isang aswang palapit sa magkapatid. Dahil sa sobrang gulat, nagawa nilang hatawin ang aswang na yon. Tinamaan yun sa kamay. Sumirit agad ang dugo nito. Nang dahil sa ginawa nila, ay lalo lang nagalit sa kanila yon. Naging mas maliksi ang aswang nakaharap ni Mar at Noel. Kinakalmot-kalmot sila nito pero winawasiwas naman nila ang mga hawak na itak. Nang matapakan ni Noel ang kapa ng kanyang kuya, ay nadapa ito sa lupa. Muntikan na itong mahila ng isang aswang. Buti na lang ay nakalapit agad si Mang Jose sa kanya. Tinaga ni Mang Jose ang aswang at saka pumorma na parang isang bida sa pelikula. Iligtas ko ang buhay mo. May utak ka sa akin. Kainis, nagkautang pa ako. Okay na yan, kesa naman namatay ka. Walang kahirap-hirap na napatumba ni Mang Jose ang 4 na aswang kasama na roon ng matanda. 6 na lamang ang natitira at parang nakakaramdam na rin ng takot ang mga yon. Kayo, nasaan ang mga taong bihag ninyo? Napalingon sila Mang Jose sa loob ng trapal na makarinig ng mga boses ng mga tao roon. Parang nakatakip pa ang bibig ng mga yon dahil di nila maintindihan ang sinasabi. Magsisisi kayo na binuo pa kayo ng mga magulang ninyo. Matitikman niyo itong bago kong armas. Kumuha si Mang Jose ng 6 na maliliit na kutsilyo na nakasabit lang sa tagiliran nito. Walang ano-ano, isa-isa nitong pinukulang kutsilyo sa ulo ng mga aswang. Tumama sa mismong noo ng mga yon ng patalim. At para sa finishing move na tinatawag ni Mang Jose, nagpaikot-ikot siya sa harapan ng mga aswang habang nakausli ang kanyang espada. Sabay-sabay na nagbagsakan ng mga aswang sa lupa. Inisa-isa pa ni Mang Jose kung may buhay pa sa mga yon. Nang masigurong patay na ang lahat, saka na nila pinasok ang trapal. Nakita nila roon ang mga Amerikanong bihag ng mga aswang. Sa palagay nila Mar at Noel, mga hiker o traveler ang mga dayuhan. Isa-isa nilang inalis sa mga nakatapal na tape sa bibig ng mga yon. Tinanggal din nila ang tali sa kamay. Oh, thank you. Thank you for saving us. Hoy, kayong dalawa. Sino sa inyo marunong kumausap sa mga to? Ha? Hindi ako ha.
bagsak ako sa English eh. Ako rin, nakakating ako kapag yan ang subject eh. Kaya mo yan. Ay, no problem. Napakadali lang eh. Huminga ng malalim si Mang Jose. Guys, don't worry, you're safe now. By the way, my name is Mang Jose. Namangha naman si Mar at Noel. Hindi nila inakala na marunong naman palang mag-Ingles ang lalaki. Marunong ka naman pala eh. Oh, thank you so much. I don't know how to repay your kindness, but just give me some money and we have no problem. Uy, pati ba naman mga dayuhan? Money? Oh, wait a minute. Kinuha ng lalaki ang bag nito. Laking tuwa nito nang hindi man lang ginalaw ng aswang ang kanilang mga pera. Here, accept this money. This is a thank you gift for the three of us. This is a thank you gift for the three of you. Thank you so much, man. You know, Filipino is so very kind. We are willing to sacrifice our life just to save the others. Ang sabihin mo dahil sa pera. Thank you again. But are you guys a superhero? Here in the Philippines, they call us tagapagligtas. In English, hero. Oh, I see. So, we need to leave this area now. The other aswang might, maybe they're coming soon. Just walk there and then you will see the road. And then ride in tricycle there. Just say, para, when you need to sakay and baba, Naguguluhan man ang kano pero tumango-tango na lang yon. Sabay-sabay na naglakad ang mga kano paalis. Napaupo naman si Mang Jose na parabang naubusan ng lakas at pakiramdam niya may dugong tutulo sa kanyang ilong. Mang Jose, nakita namin may abutan ng pera. Hati-hati tayo doon ha. Akala nyo naman tatakbuhan ko kayo. Hindi naman sa ganon. Naniniguro lang. Ano na palang gagawin natin? Magpapahinga. Tapos mag-aaral kayong dalawa kung paano pumaslang ng aswang. Mapapahama kayo kung hindi kayo marunong. O mas maiging wag nyo na lang akong samahan. Sasama kami. Kailangan lang siguro naming idaan sa practice. Pero kailangan din muna naming umuwi sa bahay. Tara na. Bukas na bukas magsisimula kayo mag-ensayo ha. Tumango-tango lang ang magkapatid. Nilisan na rin nila ang lugar na yon at pinabayaang nakahandusay ang mga aswang. Nang makauwi si Mar at Noel sa kanilang bahay, bigla na lamang lumipad sa kanila ang 2 planggana, 1 balde, 2 2x2, 1 kaldero at 4 na kutsara. Galit na galit ang kanilang ina. Bakas na bakas sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Mabuti na lang din ay di nila suot ang kanilang costume. Kasi kung nakita pa yun ng kanilang ina, baka mas lalo yung nagalit. Mga walang hiya kayo! Saan na naman kayo nang galing ha? Alam niyo ba ang nangyayari sa baryo natin kagabi? Nag-alala ko sa inyong dalawa dahil iniisip ko baka nakasama na kayo sa mga kinuha ng mga aswang kagabi. Isa-isang dinampot ng 2 binata ang mga gamit sa bakuran nila. Mukha akong tanga kagabi na pinaghahanap kayo sa mga kakilala ko. Akala ko mawawalan na ako ng anak, mga buwisit kayo. Mama, kalma lang. Kalma? Alam niyo ba kung gaano kadelikado kagabi? Halos lahat yata ng kalsada may aswang. Buti na lang nga maraming pangontra ang bawat bahay kaya walang pinasok na bahay. Pero may mga nakuha, yung mga galing sa bukid. Kinuha sila ng mga aswang. Ma, ayos lang naman kami. Dumiskarte lang naman kami ni Noel sa bayan. Eto, may kinita kami. Pinakita ng 2 ang dollar na pinaghatian nilang 3 ni Mang Jose. Tila naging kalmado ang ginang nang makakita ito ng pera. Ano naman kung dollar yan na? Bakit dollar yan? May mga Amerikano kasi sa bayan na nagpatulong magakot ng mga gamit nila. Tinulungan namin. Ayun, binigyan kami ng dollar. Ay talaga ba? Ang laki nito Tiga $20 kayo?
Bale, $40. Opo ma, big time yung kano kaya yan, nakatsamba kami. Kayo naman kasi, kayo nagpapaalam. Oh, itong $20 pagkatian nyo. Itong 20 na isa itatabi ko para pambili ng gamit nyo sa pasukan. Sa susunod magsasabi kayo para hindi ako nag-aalala ha. Kumain na ba kayo? Gusto nyo paganda ko kayo ng makakain? Ano ha? Pasensya na ma, sa susunod, hindi ka na talaga mag-aalala. Sige na, kumain na kayo ng agahan. Pupunta lang ako kay Maring Pamela ha. Maniningil ako ng utang. Agad na lumabas ng bakura ng kanilang ina. Nag-appear naman ang dalawa dahil naging epektibo ang kanilang pagdadahilan. Matapos ang almusal, naglakad-lakad ang magkapatid sa kanilang baryo para kumalap ng impormasyon. Nalaman nila na totoo ngang maraming nadukot na tao. Ang dagdag pa nga ng iba, talagang nakakatakot ang mga itsura ng aswang. Mga naglalaway at parang mga gutom na gutom. Mabilis na lumipas sa mga araw. Dumating na nga ang araw ng pista. 4:00 pa lang ay gising na ang diwa ni Mar at Noel. Walang kamalay-malay ang kanilang ina na lumabas na agad sila ng bahay. Nag-ikot-ikot sila sa baryo. Hinahanap nila ang aswang na si Bacchus. Ang sinasabing aswang na siyang gumagawa ng plano ng pag-atake. Nang unti-unti nang lumiwanag, hindi pa rin nila nakikita si Bacchus. Nababahala ang magkapatid dahil unti-unti nang umiingay ang paligid. Parang walang pakialam ang mga tao sa dalampangganib ng mga aswang. Lumipas sa mga oras, inabot na sila ng 4:00 sa kakamasid sa paligid. Nagbunga naman ang ginagawa ng magkapatid nang may makita silang lalaki na kahina-hinala. Palihim na pinagmasdan ni Mar at Noel ang lalaking yon. Nang mamukhaan nila, nakumpirma nila na yun nga ang aswang na si Bacchus. Hindi nila inalis ang kanilang paningin sa lalaking yon. Suot ang kanilang costume, sinundan nila ng palihim ang naturang aswang. Kumagat na ang dilim pero nakabuntot pa rin ang dalawa. Walang kamalay-malay ang aswang na si Bacchus na nasa likuran lamang sila. Napalayo na sila Mar at Noel sa kanilang baryo noong mga sandaling yon. Hanggang sa makita na nila na sumuot si Bacchus sa kagubatan. At ilang sandali lang, doon nila natagpuan ang malaking kuta ng mga aswang. Hindi makapaniwala ang dalawa dahil hindi naman pala sobrang layo sa baryo nila. Kailangan natin ipaalam kagad kay Mang Jose na dito kumukuta ang mga salot na ito. Bumalik na tayo kagad, bilis! Nagmamadali ang magkapatid na lisanin ang lugar na yon. Tinakbo nila ang daan makabalik lang na mabilis sa kanilang baryo. Kaso, pagdating nila, may nangyari kagad na kaguluhan. May mga tao nang nagtatakbuhan. Narinig nila ang sigaw ng mga tao. Umatake raw ang mga aswang. Nasa lisian yata tayo, kuya. Alam yata ni Bacchus na sumusunod tayo kanina kaya nagpaiwan siya ng mga aswang dito. Pwes, ngayon na natin magagamit ang mga tinuro sa atin ni Mang Jose. Pero nasa ba si Mang Jose? Nakakagulo na oh. Huwag na natin siyang hintayin. Kumilos na tayo. Aalis na sana ang dalawa nang bigla silang makilala ng kanilang ina na kanina pa pala nakatingin sa kanila. Lumapit ang ginang sa kanila at nagtatakang nakatingin sa kanila. Mar, Noel, bakit kayo nakasuot ng ganyan? Malayo pa ang Halloween na. Patay na. Mahabang kwento, Nay. Wala na kaming oras. Saka na lang kami magkukwento. Nang may mapadaan ng mga tanod ay hinabili ni Mar ang kanilang ina roon. Kuyang Tanod, isabay niyo na po itong nanay ko. Salamat ho. Oy, anong gagawin niyo? Mar, Noel! Walang kaalam-alam si Mama na alalay tayo ng siraulong si Mang Jose. Noel, maganda ka. Binunot na ng dalawa ang kani-kanilang itak. Malakas na ang kanilang loob dahil kahit papaano, meron na rin silang nalalaman sa pakikipaglaban. Pinuntahan nila ang isang bahay na may isang pamilyang hindi makalabas. May 4 na aswang kasi ang nakapalibot sa bahay. Agad namang umentrada ang magkapatid kaya napukaw nila ang atensyon ng mga nilalang. Nilusob sila ng 4 pero dahil sa kanilang mga napag-aralan,
nagawa nilang depensahan ng mga yon. Nang sila naman ang umatake, napatay nila ang 4. Nasugatan lang si Noel sa bandang braso pero ang mahalaga para sa kanila ay maligtas sa mga tao sa loob ng bahay. Ligtas na po kayo. Pumunta na kayo sa barangay. Naroon ang karamihan. Paglabas nila ng bakuran, natanaw nila na halos karamihan sa mga bahay ay may mga aswang nang nakapalibot. Hindi na malaman ng dalawa ang kanilang gagawin. Dahil kahit napalagan nila ang mga yon, siguradong hindi rin nila kakayanin hanggang sa dulo. Nakakainis. Kung kailan siya kailangan, saka naman siya late. Ang usapan dapat hapon pa lang nandito na siya eh. Gabi na wala pa siya. Visit naman yun oh. Paglingon nila sa daan na nababalutan ng usok dahil sa mga natumbang ihawan, isang imahe ng lalaki ang nabuo roon. Imahe ng isang lalaki na may kapa. Kalmado lang yun na naglalakad at parang dinadama pa ang kakaibang angas na dulot ng mga usok. Kung makapaglakad yun ay parang isa itong importanteng karakter sa isang pelikula. Uy! Bilisan nyo! Marami nang nasa panganib ang buhay oh! Sa ka ba nang galing? Bakit ang tagal mo? Naramdaman ko na may kakaibang plano si Bacchus. Kaya sa halip na dito ako tumuloy, sinundan ko siya kanina. Ang totoo niyan, nakita ko kayong nakasunod. Pag alis nyo, pinatay ko na ang lahat ng nasa kampo, kasama na si Bacchus. Pero mas marami pa rin na nakapalibot na sa baryo. Dahil bago tayo dumating dito, nakapwesto na sila. Hindi lang natin nahalata. Alam mo naman pala na mas marami ang nandito. Bakit inuna mo pa yung konti sa kampo nila? Konti lang yon. Yung konting nasa kampo, lahat yon malalakas. Mga natira dito ay latak na lang. Isa pa, may tiwala na ako sa inyo eh. Kaso mukhang nadismaya lang ako. Ikaw pa talagang may ganang madismaya. Nasira ang plano natin na lumusob sa kanila. Pero dahil nandito na sila, simulan na natin. Ilalabas ko na ang tunay kong lakas. Nagulat na lamang ang magkapatid nang biglang tumalon si Mang Jose papunta sa bubong ng bahay. Takang-taka ang dalawa kung papaanong nagawa yun ni Mang Jose. Samantalang ang pagkakaalam nila ay normal na tao lang ito. Ganun pa man, sinimulan na lang din ng dalawa ang paglaban sa mga aswang na naroon. Wala pang kalahating oras, marami na agad silang napatay. Sobrang kakaiba kasi si Mang Jose sa mga pagkakataong yon. Parang naging literal ng superhero ang lalaki. Mang Jose, ang galing natin. Lalo ka na. Paano mo nagagawa yun? Sobrang bilis mo ha. Tumatalong ka pa sa mga bubong ngayon. Saka na tayo magpaliwanagan. Saka na rin tayo magdiwang. Nandyan na yung pinakamalakas na tiktik. Mula sa makakapal na usok, lumabas doon ang isang nilalang na may katangkaran. Nakita nila ang pangit na mukha na may mahabang dila. Iyan na ba yun? Umanda ka! Hindi na natuloy ni Mang Jose ang sasabihin nang bigla itong umatake na mabilis. Naramdaman na lamang ni Mar at Noel na mahapdi na ang kanilang dibdib. Yung pala, nakalmot na sila ng tiktik. Ganun kabilis lang ang nangyari. Napaupo na sila sa lupa. Ay ka muna kayo dyan. Ako nang bahala sa isang ito. Gumilid ang dalawa habang hawak-hawak ang kanilang sugat. Hindi nagsayang ng oras si Mang Jose. Inatake nila ang aswang na tiktik. Nagagawa pa ng aswang na yon na ilaga ng bawat pag-atake ni Mang Jose. Kalaunan, si Mang Jose naman ang dinali ng aswang. Natarak ng aswang ang matulis nitong kuko sa hita ni Mang Jose. Pero hindi yun ininda ng lalaki. Para bang wala lang itong naramdaman. Tingnan natin ang kulit mo! Narinig ni Mar at Noel ang kakaibang tunog na nagmula kay Mang Jose. Kasunod nun, mabilis nitong tinarak ang espada sa dibdib ng tiktik. Ganun lang kadali na pinaslang ni Mang Jose ang tinuturing na pinakamabangis na aswang. Tapos na ang gulo. Naubos na natin ang mga salot. Halika kayo, gagamutin ko ang mga sugat ninyo. Walang ano-ano, sinampa ni Mang Jose si Mar sa kanang balikat nito habang sa kaliwa naman ay si Noel. Magsasalita pa sana ang magkapatid nang bigla nang tumalon si Mang Jose sa mga bubong paalis. Nakarating sila sa bahay ni Mang Jose.
Doon ay pinahiga sila ng lalaki at agad na nilunasan ang sugat nila. Dahil base kay Mang Jose, maaring maimpeksyon ang sugat nila dahil sa dumi ng kuko ng aswang. Ilang sandali lang ay gumaan na rin ang pakiramdam ng dalawa. Mang Jose, maraming salamat pero anong klaseng tao ka ba talaga? Oo nga, kung makatalon-talon ka, para kang palaka eh. Huminga na malalim si Mang Jose. Kinabahan ng dalawa ng dahan-dahang ibaba ni Mang Jose ang nakatakip sa kalahating mukha nito. Nakita nila ang pangil ni Mang Jose na halos 1 pulgada. Isa rin akong aswang. Halos 1 dekada na rin. Nabiktima ko ng mga aswang na yan. Halos 15 taon na ang nakalilipas. Kaya ko sila gustong ubusin dahil ayaw ko nang may magaya pa sa akin. Mula nang naging aswang ako, kinailangan kong iwan ang pamilya ko, ang asawa ko, pati ang 2 kong anak na lalaki. Kaya pala pakiramdam ko hindi ka pangkaraniwan. Pero humahanga kami sa'yo. Ginagamit mo sa tama ang nangyari sa'yo. Sa inyo ko lang sinabi ang tungkol dito. Kahit si Boss Prima, walang alam dito. Nagtiwala ako sa inyo kahit napabigat kayo sa akin. Anong pabigat? Tumulong nga kami. Tumawa na lamang ng mahina si Mang Jose. Makalipas ang 2 araw, muli silang bumalik sa kanilang boss na si Prima. Masaya nilang pinaalam na naubos na nila ang aswang na nagdudulot ng kaguluhan sa bawat baryo. Kagaya ng naging usapan, binigay sa kanila ang gantimpalang pera. Halos mamatay sa tuwa ang magkapatid dahil pareho silang nakatanggap ng tig-1/2 milyon. Habang 2 milyon naman ang kay Mang Jose. Walang paglagyan ng tuwa ni Mar at Noel dahil sa wakas, mapapaayos na nila ang kanilang bahay at mabibilhan din nila ng bagong cellphone ng kanilang ina. Pinaliwanag naman ni Mar at Noel ang mga totoong nangyari sa kanilang ina. Kaya naman, hindi na rin nagduda yon sa natanggap nilang pera. Sa halip, naging proud pa ang ina nila. Habang nagkakasiyahan ng 3 sa loob ng bahay, palihim na nakatingin sa kanila sa labas si Mang Jose. Napangiti at wala rin paglagyan ng kaligayahan na nadarama. Mabuti naman at magiging maayos na rin ang buhay ng 3. Masaya ako para sa inyo. Naglakad na lang palis ang lalaking si Mang Jose. Iisa-isay niya pa rin kasing singilin ng mga taong niligtas niya sa baryo kahit na marami na rin namang siyang pera. Wakas,